steadfast love endures forever. Dakila ka, Panginoon, na patuloy po na ipinapahayag mo at pinapadama iyong kabutihan at pagkatilan. Kapagkas mo kayo ng bawas, kapagkas sa buong pamilya namin at kapagkas sa iyong iglesia. Pinupuri at pinasalamatan po namin kayo, Diyos, sapagkat ikaw ang aming Panginoon. Kami iyong tinawag at ipinagkaloob sa aming buwarga ng kamingkas. Binigay mo sa aming buwarga ng pribilehiyo ng Panginoon sa pamamagitan po ng iyong grasyang pananalig sa iyong banal at dakilang pangalan, Panginoon sa Kristo. Diyos na Espiritu ay patuloy po namin ialaga ang aming mga sarili. Ngayon po ang inyong maglingkod sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Tataguin niyo po at kausapin niyo po kami sa mga sandali ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Salita ng katotohanan, salita ng kagalakan at salita ng puspusang pag-asa. Igawad mo sa amin ang patuloy at malayong pagkilos sa aming pagkatao, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila ay mahigap namin pinabalik sa aming Panginoon at Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay po sa presence ko ng aming Panginoon. Muli po sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At maraming beses po na itong taon na ito ay tayo po ay dinalaw ng bagyo. Subalit sa ilang po ng lahat ng yan is nananaig po ang nakapatag ng mangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat tayo po ay nananatiling nakatayo sa kabila po ng lahat ng yan. Maaaring ito man ay literal na bagyo o spiritual. Subalit ang ating Panginoon ay patuloy po na nagkakalubog po ng kanyang kagandahang loob, grasya, upang patuloy tayo po na manatiling tatag. So, ang topic po natin, hindi walang iba kundi pinamagatan po natin, Grace Displayed. Hindi po ito si Sister Grace po na ipinakita dito. We're talking about the grace of God, ang kagandahang loob ng ating Panginoon, the strength of God, na kung saan po the unmerited favor of God, kung saan ito po ay ipinahayag, ito po ay ipinapakita sa atin, sa mga lingkod, sa mga mananampalataya. We hope at patuloy po na tayo po ay umaasa, lalo-lalo sa grasya ng ating Panginoon, patuloy po itong ihayag ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa lahat po ng mga tao na nandito po, ayon sa kanyang panawagan. Okay. So, ang ating Bible reading po, since na simulan na po ito ni Pastor Jordan po last Sunday, Mark chapter 2, verses 1 to 5. So, mag-start po ako dito sa verse 2 hanggang sa verse 12. In verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. Verse 6, some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. Verse 7, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Verse 8, but immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Verse 9, which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk? Verse 10, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Verse 12, immediately he arose, took up the bed, and
and went out in the presence of them all. So that all were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." So wala pa kami nakita tulad nito. So na-amazed po sila. Ito, pilit kong binasa ko po dito sa particulars of verse 12. So topic ko natin, grace displayed. But before that, gagawin po natin po, walang iba kundi ibibigay ko natin yung introduction message. Although, pahagyawan lang po natin, particularly yung last Sunday's message. Kasi po, may mga kasamahan po siguro tayo na wala po last Sunday. So, ating kong i-emphasize na ng konti ko, mga kapatid, or daanan po, para makita po natin po kung ano ang mensahe ng ating Panginoon ng last Sunday para sa ating lahat. So, but before that, this is the outline of my topic of grace displayed. First, Jesus knows our thoughts. Batid niya ang isipan ng bawat isa sa atin. Batid niya ang laman ng ating puso. So, nakita ko dito po, maraming verses na hulog dito. And Jesus satisfies our deepest need. So, nakita natin yung verses 5, 9 to 12. So, yung verse dito po sa first part, Jesus knows our thoughts. From verse 5, 6, 7, and 8. So mayroon pa po dito verse 5, may verse 8, na kung saan po namis po dito. So last Sunday's message is entitled Faith in Action. So alam po natin, ito po'y tumutukoy po tungkol sa mga kaibigan ng isang paralytic man, na kung saan po apat na kaibigan po niya, dala-dala po siya yung paralyzed o paralytic man doon sa ating Panginoon sa Kristo. So mayroon po silang aksyon, mayroon pong gawa ang kanilang pananalig sa ating Panginoon. At makita ko natin, ang sabi nga po, Jesus sees our faith. So, hindi lang pansin, kundi nakita ng ating Panginoon, gawa ng ating Panginoon ang kanilang pananalig sa ating Panginoon. Although the author of our faith is no other than our God Himself. Siya po may handa ng ating pananalig. First, second, compassionate faith. So wala isip ito, compassionate faith. Third, persistent faith. Makita ko natin po yung talagang pagpupursigiho nila sa kabila po ng mga hindrance or sa maaari pong mga kanilang kinaharap. Kasi talagang umakit po sila sa at doon pinuglat po nila para po ibaba po ang paralyzed man, paralytic man. The creative faith, din po, ginawa din po nila. Courageous faith, sacrificial faith, and united faith. So makita ko natin yung pagkakaispo ng kanilang pananampalataya. Na doon sa pagkakaisa, makita ko din natin yung bunga, the product of their united faith. Kung saan po mga kapatid, ito po ay patuloy na ipinagdalawag ng ating Panginoon sa ayon din po sa kanyang grasya. Now, first, the subtitle or the outline of the topic about Christ's grace displayed, brother, Jesus knows our thoughts. From verse 5, verse 6, verse 7, and verse 8. So may dalawa ko dito, dito, yung verse 5 and verse 8. So alam ng ating Panginoong Kristo ang laman ng ating isipan. Do you believe na alam ng ating Panginoon ang laman ng ating isipan at puso? Walang may tatago sa harapan ng ating Panginoon. Batid niya kung ano ang iniisip ko natin ngayon. Batid niya kung ano ang laman ng ating isipan, ating puso, mga kapatid. Because He is the omniscient God. No one can hide in the presence of God, in the name of our God.
So makita ko natin po dito, paano niya inihayag, ipinapakita ang kanyang grasya dito po sa mga tagpong ito. Pati the remaining verses of Mark chapter 2 verses 9, 8, succeeding verses. He, referring to Christ, knows their fruits. So alam ng ating Panginoon si Kristo ang laman ng kanilang isipan. Alam, sino kayo itong mga tao ito? Some scribes criticized and accused Jesus of blasphemies for forgiving sins of the paralytic man. So batid ng ating Panginoong Kristo ang laman, ang nasa isip at puso ng mga Eskriba. Wala may tatago, may ililid sa ating Panginoon. Hindi pa man nila sinabi ko, alam na ng ating Panginoon. Hindi man nila verbally na kung saan ito ay sinabi sa ating Panginoon, but God knows where it is. Jesus knows that they were criticizing and accused Jesus of blasphemies. Why? So pagkasabi nga po ito in verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. So take itong words na ito, Son, your sins are forgiven you. So ito po yung nag-catch attention na kung saan ito po yung nagbigay upang i-accuse po at i-criticize ang ating Panginoon Kristo ng mga scribes. Son, your sins are forgiven you. Why? Because in verse 7, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God? Ano sabi po nila? Blasphemy ito, talapastanganan ito na sinabi ng Panginoong Kristo. Sinabi ni Kristo na pinatawad na, pinatawad na yung mga kasalanan. So pagkat alam nila, sabi ko nila nito, ang Diyos na ang nagpapatawad. Why? Because the Jewish leaders, this statement was blasphemous, claiming to do something that God only could do. So sino po ang gumagawa, makagagawa ng dito ang pagpapatawad at magpatawad sa mga kasalanan? Only God. So para sa kanila, ito po ay pagpapastangan o palapastanganan ng mga pananalitang ito na sinabi ng ating Panginoon doon sa paralytic man. At pakita ko natin mga kapatid, there's only God can forgive sins. Yes, of course, they're correct that God alone can forgive sins. Tama po yun. Walang mali po doon sapagkat ang Diyos po natin is a forgiving God. Siya ay nagpapatawad ng mga kasalanan. And aside from that, nakikita ko natin mga kapatid, aside from that, they were correct, but they don't believe that Jesus is the Son of God. Hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon Kristo, si Yesu Kristo mismo ay anak ng Diyos. Naalala po ba natin ang the opening verse of Mark chapter 1 verse 1? Ano yung sinabi ng Mark chapter 1 verse 1? Kung ating balikan po, sabi po nito, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. And Christ Himself is the gospel. Sinabi daw dito, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Anak ng Diyos. But it is sad to say, these persons, the scribes, teachers of the law, hindi po naniniwala na si Yesu Kristo ay anak ng Diyos. And at the same time, He is God. Siya ay Diyos, mga kapatid. At alam nila, siya ay tao, sapagkat siya ay anak ni Maria. At
may mga kapatid siyang lalaki at mga babae. And aside from He is the Son of God, He is God Himself, and has the authority to forgive sins. That's why, sabi nga po rito, they said, only God can forgive sins. Because Jesus Christ is the Son of God, He is God, and has authority to forgive sins. Kaya nga ho, para sa Kanya, mga kapatid, walang anilangan na sinabi niya ito doon sa paralytic man. Son, your sins are forgiven. Itong nagiging batayan, dahilan kung bakit ina-accuse nila, criticize nila ang ating Panginoon Yesus Kristo. In Mark chapter 2, makikita din po natin aside from Mark chapter 1 verse 1, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic man, or paralytic, ang anak ng tao ay may kapangyarihan daigdig na ito na magpatawad ng kasalanan. So, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo, He is the Son of God, He is God Himself. Hindi lang po kapangyarihan para mag-provide ng ating mga pangangailangan. Hindi lang kapangyarihan para tayo po ay bigyan ng katagumpayan. At ang sabi nga ho rito, He has the power, the Son of Man, has the power on earth to forgive sins para magpatawad sa ating mga kasalanan. So ito po yung napakaganda sapagkat binibigyan emphasis ng ating Panginoon po dito ng anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Question. Sino po sa atin dito ang walang kasalanan? Sino po sa atin ang walang nagawang kasalanan? Lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay may nagawang kasalanan, mga kapatid. At alam niyo, sabi nga ho dito, our Lord Jesus Christ is the Son of God because He is God Himself and is the Son of Man, has power on earth to forgive us our sins. Damaman natin sa mga pagkakataon nito na ikaw at ako ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Damang-dama ko ba natin sa ating buhay na ikaw at ako ay nilinis na, hinugasan na ng ating Panginoon, pinatawad na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. O kay inang napakaganda, sabi ko dito. Aside from that, Jesus perceived in His spirit that they were risen within themselves. The word perceive, talos ng ating Panginoon. Batid ng ating Panginoon. Batid niya ang laman ng kanilang isipan, ang laman ng kanilang mga puso. Alam ng Diyos. Batid niya. At makikita ko natin, mga kapatid, in verse 8, but immediately when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, why do you reason about these things in your hearts? Bakit nag-iisip kayo ng ganyan? Bakit yan ang laman ng inyong isipan at inyong puso? Hindi nyo ba alam na ako ay anak ng Diyos? Although hindi sinabi na ng ating Panginoon yan, but God knows. He perceived in His spirit. Na makita ko natin, mga kapatid, yung sinabi ko dito, that He perceived in His spirit, alam ng Diyos, talos ng ating Panginoon, walang may tatago
Doon pa lang, sa takbog yun, wala makaka-escape sa ating Panginoon. At ano ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Doon sa conversation na ito, mga kapatid, makikita ko ba natin na kinukondem ng ating Panginoon ang kanilang di palalalig? Ang kanilang sinabi sa ating Panginoon na kalagpastangan ang pananalitang sinabi mo sapagkat only God can forgive. Hindi ka naman Diyos. Sapagkat hindi kami naniniwala na ikaw ay Diyos. We don't believe that you are the Son of God. Talus ng ating Panginoon. At makita mo natin mga kapatid na hindi po kinukondem ng ating Panginoon ang mga tao. And that's the reason why Jesus did not condemn them. In John chapter 3, verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So makikita ho natin, marami ho, mga teachers of the law, members of the Sanhedrin, Pharisees, scribes, ang matutugab sa ating Panginoon. One of them, si Nicodemo. At iba pa ang mga teachers of the law, mga kapatid. Nakikita ko natin na ang ating Panginoon, hindi niya kinukondem ang mga tao ito. So wala din tayong rason, mga kapatid, na ikundima o ikundem natin ang mga tao. Particularly, when we share the gospel of Jesus Christ, at pagkatapos, i-reject nila, hindi nila ito tatanggapin. All we have to do is to pray for them. Ipapanalangin natin sila. Why? Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang takdang panahon. Alam niya ang nararapat na gawin. Alam niya ang panahon upang sila din po'y manalig at manampalataya sa Kanya. So in our part, all we have to do is to keep on sharing the message, the gospel of Jesus Christ. Ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng kaunting balita. Sino po sa atin ang patuloy po na nagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon? At hindi naman po siguro ito, mga kapatid, kailangan pang tanungin. Tulad ng sinabi mo ng radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Ay hindi. Kailangan pa bang tanungin yan? Na tayong mga mananampalataya ay kailangan magbahagi ng mabuting balita? Yes, of course. Kinakailangan nararapat na magbahagi tayo ng mabuting balita ng gospel. Sapagkat ito ang nararapat at karapat-dapat, mga kapatid. Kumusta? So it is not enough only to hear the message, the gospel of Jesus Christ. But we have to share the message of our Lord Jesus Christ. Lagi natin tandaan, mga kapatid, dito ho, dapat dala-dalahin natin ang patuloy ng salita ng Panginoon, ang grasya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon, yun po ang ating mga kapatid. God displayed His grace and mercy. There's one example in the New Testament, the life of Paul. Kung paano ho ipinahayag at paano ipinakita sa kanya ang grasya ng Diyos. Sino ba si Pablo? Si Saul before. Sino ho siya? Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 13, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. So makita ho natin, mga kapatid, yung status, yung buhay
ni Pablo na tinatawag na Saul o Saulo before siya na makakilala sa ating Panginoon. Makita natin kung sino siya. Nakikita ba rin po natin ba ang ating sarili? Nung wala pa tayo kay Christ? Nakikita ba natin ang ating sarili nung hindi pa tayo nananalig sa Kanya? Although sinasabi natin, I believe in Christ. I believe in His Word. Ngunit wala pa talagang tunay na intimate na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid, makikita ko natin, Jesus sanctifies our deepest need. He sanctifies and satisfies our deepest need. He satisfies. Dito sa takong ito mga kapatid, ano kaya ang pinaka-malalim, ang pinaka-higit na kailangan ng paralitik? Ano kaya? Starting verse 5. So, papansinin natin in verse 5, the biggest need of the paralytic man was spiritual. Spiritual healing. Although physically, kailangan siyang pagalingin. Kailangan niyang mapagaling. Yun ang purpose kung bakit dinala ng kanyang mga kaibigan ang paralytic man para mapagaling ang ating Panginoon. Physically. But the most and deepest need of this man is walang iba kundi spiritual. Yun ang matinding problema. In verse 5, when Jesus saw their faith, they said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. Binanggit ulit naman niya. Binasa ko kanina, Son, your sins are forgiven you. Anak, pinatawad na iyong mga kasalanan. Sinabi pa kagad ng ating Panginoon, Anak, magaling ka na. Makakalakad ka na. Umuwi ka na. At kung anong gagawin mo, okay lang. Magaling ka na at okay na, hindi ka na babalik at pupunta sa akin. Okay lang. Sinabi ng ating Panginoon. Ang unang ina-address ng ating Panginoon, yung deepest need ng tao. So hindi material, hindi physical, kundi spiritual. And that's the greatest and deepest need of man is spiritual. Aside from verse 5, makikita din po natin ang verse 9, which is easier to say the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, or take up your bed and walk. Aside from verse 9 and verse 5, makita din po natin ang verse 10. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. The Son of God has power to forgive sins. Binibigyan ng emphasis ko ang pagpapatawad sa spiritual. Binibigyan ng emphasis ang pagpapagaling sa spiritual. So, bakit ito'y napakahalaga, mga kapatid? Hindi lamang physical, but spiritually. So, bakit alam po natin, for the wages of sin is death. But the gift of God, Christ Jesus, is eternal life. Ano ngayon kung magaling ka na? Ano ngayon kung makakalakad ka na? Ano ngayon kung wala ka ng sakit? Paano ang buhay mo kung wala kang Christ? Kung wala kang Kristo, kung wala kang sinasamba, kung wala kang pinaglilingkuran, at ang sarili mo pa rin ang iyong sinusunod, ang sarili mo pa rin ang pinaglilingkuran ng ibang mga tao. Ano ngayon?
Because at that time, many Jews that they believed that all disease and afflictions was a direct result of one's sins. Yun po ang paniniwala ko nila at that time. They believed that all disease and affliction was a direct result of one's sins. And the Jew viewed that forgiveness of sins must present physically. Susunod po ang physical na kagalingan. So ginawa ng ating Panginoon Kristo po dito, mga kapatid, spiritually. Yan ang pinuna ng ating Panginoon. Yun ang binigay niya ng kahalagahan. So kumusta? Kumusta po ang ating spiritual na buhay? Kumusta rin? Maaaring sabihin natin, wala naman akong sakit, wala naman akong naramdaman physically. But how about your spiritual life? At nakita ko natin po, mga kapatid, that our God, our Lord Jesus Christ, He is our great physician. Siya po ang dakilang manggagamot. Hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. Jesus said to them, the Son of Man has power on earth to forgive sins. Jesus satisfies man's deepest need by forgiving his sins. I believe na ang tao nito, mga kapatid, ay satisfied. Sapagkat ang una po na binibigyan ng pagkilos at pagpapagaling ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang spiritual na buhay. Ganyan din po sa bawat isa sa atin. Yan ho ba ang nangyari sa iyo? Yan ho ba ang nangyari sa ating unang in-address ng ating Panginoon ang ating spiritual na kalagayan? At nung may address ng Panginoon ang spiritual na kalagayan sa ating buhay, ano ang ating nakikita? Ano ang ating nararamdaman? Ano ngayon ang gagawin mo natin? Eh simple po, tayo magpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Magpapatuloy sa pag-aaral, sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Magpapatuloy na gawin ang ipinagagawa ng ating Panginoon. So hindi tayo titigil, mga kapatid. And I believe, nung sinabi ng ating Panginoon dito sa paralytic man, sige, umuwi ka na. Hiniwala ko na may ginawa ng itong tao ito. Hiniwala ko na mayroon siyang ginagawa na. Sapagkat ang tunay na kagalingan ay spiritual. Yan unang ina-address ng ating Panginoon. At pagkatapos noon, mga kapatid, may mensahe ng Panginoon. May mga tao, physically, hindi naman po paralytic o hindi naman paralyzed. But if spiritually, mga kapatid, hindi ho makakakilos. Hindi ho makapagpapahayag. Sa pagpapatay. And thanks be to God. Salamat sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon, binibigyan ng ipases mga kapatid ang status ng ating spiritual. Kapag malakas, matatag, at buhay na buhay ang ating spiritual, mga kapatid, lahat ng problema, walang problema na dumating sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi natin ma-overcome. So hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtataka kung bakit ang tinding ng pagsubok na ito at matinding problema ito na nagpasan at overcome ko.
You know why, mga kapatid? Since na ang labanan ay spiritual. Because we are not fighting against flesh and blood. Ang labanan mo ay spiritual. At mapagtagumpayan ng bawat isa sa atin ang labanan sa pamamagitan ng spiritual. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo at higit sa lahat sa kanyang pagkilos sa atin na tayo ay binigyan ng panibagong spiritual. At ating patay, binuhay tayo ng ating buhay. Praise God. Aside from spiritual healing, mga kapatid, there is also physical healing of the paralytic man. Kaya sabi ko niya, doon po sa mga taong nakaharap sa kanya, which is easier to say the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed, and walk. Alin ang mas madali na gawin ko sa paralytic na ito para sa inyo? So ang mga tao, kabilang ang mga scribes, teachers of the law, hindi na-expect ko nila na ito ang sasabihin ng ating Panginoon yung una, your sins are forgiven you. Alam nila, Panginoong Kristo nagpapagaling physically, pero hindi nila in-expect. Sapagkat marami din sila mga tagpo na kung saan nakikita nila na maraming pinagaling ang ating Panginoon physically. But at this point, mga kapatid, in-address din po, in-address ng Panginoon ang kanilang puso. Sapagkat may layunin, may purpose. Likewise, ganun din po sa ating mga pangangailangan. May mga panahon na humingi tayo ng pinansyal, ng pera. Subalit, iniisip natin, Lord, ang tagal naman. Bakit hindi pa ngayon kailangan na kailangan ko? Alam niyo, mga kapatid, may nagal sa ating Panginoon, sa ating puso at isipan, hindi lamang sa ating mga pangangailangan, hindi lamang sa physical. At ang ating Panginoon, pinagaling niya spiritually. There's spiritual healing of the paralytic man. At the same time, there is physical healing of the man. In verse 11, I say to you, arise and take up your bed and go to your house. Go to your house. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all. So that all were amazed and glorified, saying, we never saw anything like this. Jesus brings glory to God, to His Father. Ang maluluwalhati ay walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. Lahat ng himala, lahat ng pagpapagaling ng ating Panginoon, lahat ng pagkilos ng ating Panginoon, spiritually, physically, financially, ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nagbibigay ng kaluwalhatian, papurihan sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Lahat nararapat at narapat-dapat ay sa Diyos ang papuri. Kaya napakalinaw ang sabi mo dito, all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Anong mga bagay na kung saan namamangako tayo? Anong mga pangyayari sa buhay mo na masasabi mo, wala pa akong tulad na nakita nito?
o na-experience ng ganito. Just for example, may mga tao na matindi ang kanilang buhay. May mga tao na nasa loob ng bilibid prison. At sinasabi ng mga tao, wala nang pag-asa ko yan. Wala na. Sapagkat matindi ang buhay niya noong siya ay nasa labas pa lamang ng kulungan. Wala na kapag-asa. Subalit kung tinusap siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, alam niyo mga kapatid, marami ang nasa loob ng kulungan ang talagang pinagaling ng Panginoon spiritually. At hindi lamang sa spiritual, maging sa kanilang buhay. May naalala ko, nung time na na-assign ako sa isang lugar, nag-preach po ako doon sa kulungan. Bawal ang pumasok doon sa loob ng mga kwarto kung saan doon nakakulong, sa silda ng mga priso. So may dalawang gwardiya, may pagitan. At hindi ko po malubos mag-isip kung paano, kung bakit nangyari yun. May lumapit sa atin at ang sabi, Brad, Pastor, puntahan ko natin yung kasama ko doon sa dulo. Nangangailangan po siya ng physical na kagalingan. Nilalagnat po siya. At alam niyo mga kapatid, pumunta ako doon. Hindi ko rin alam bakit hindi ako hinara ng dalawang gwardiya. Kung nalampasan namin ang maraming silda ng kabilaan, at yun pala, yun ay silda ng pinakabusyo o pinaka-bus nila doon. Talagang nilalagnat. Hindi lang lagnat, talagang mainit na mainit yung katawan mo niya. At alam niyo mga kapatid, ibinahagi ko po, ang sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Jesucristo na siya ang dakila at makapangyarihang Diyos, siya ang Panginoon at dakilang tagapagligtas at makapagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman? Maging sa iyong sitwasyon. Sabi ko ng assistant ko niya, kaya nga po pinatatawa ko ba yun? Kasi naniniwala siya. Kasi habang nagpipreach po kayo, pastor, kasi ilang beses na po kayong pumunta dito sa kulungan, nakikinig siya doon sa dulo. Ang hindi lang niya kaya, hindi lang niya magawa, sapagkat nahihiya siya. Mataas po ang ibo po niya at ayaw niya pumunta sa harapan. Pero habang sa mga panahon na may mga pumupunta sa kulungan at nagbabahagi ng mabuting balita, nakikinig siya. So hindi natin alam ang pagkilos ng ating Panginoon. At that time, mga kapatid, nanagaling siya sa ating Panginoon. Noong mga panahon na yun, bago siya nagkaroon ng matinding karamdaman. Pagkatapos po namin manalangin, so hinawakan po siya, nagpipray kami. Alam niyo mga kapatid, halos isang minuto lang po, damang-dama namin ang presensya, pagkilos ng Diyos. At alam niyo, nakita ko sa Kanya, talagang grabe ang pawis na dumalo sa Kanya. Basang-basa ko siya. At alam mo, naniniwala ko sa pinagaling ng ating Panginoon Kristo. The same time, first and foremost spiritual because of the Word of God.
Pagbalik ko po, makalipas po ng 2 linggo kasi mayroon pong isa naman po na kasamahan na nag-preach din po. Nandoon po siya. Nandoon siya sa harapan. Nakikinig. At ang napakaganda yung sinabi ko niya. Nagbigay siya ng encouragement, ng mensahe sa lahat po ng mga kasamahan niya na mga milagro. At ang sabi niya, sa sino man na pumunta dito para magbahagi ng mabuting balita, susuportahan natin. Huwag ninyong gagalawin. Huwag ninyong gagalawin. Mananagot kayo sa akin. So nakita ko po yung desire. Although, mga panahon na yun, may lalabas kinabukasan sa bilaguan, may papasok naman. May lalabas, may papasok naman. Pero ang pinakamahalaga po doon, sa sino man, ilan man ang papasok doon sa loob ng bilaguan, ang pinakamahalaga ang ibahagi ang mabuting balita. Just like this paralytic man, all were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Bakit, mga kapatid, ang isang paralitiko, nakakalakad, pinagaling ng ating Panginoon at hindi lamang pinatawad ang ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. The grace of God displayed, for He knew our thoughts, and He never condemned. He satisfies our deepest need. Although grasya ito, the unmerited favor ng ating Panginoon, but since our God is the omniscient God, alam niya kung ano ang kalagayan, mangyayari, He displayed His grace. For He is omniscient. He knows our minds. And He never condemned. Sapagkat binigyan niya ng pagkakataon. Just like us, binibigyan tayo ng pagkakataon upang manampalatayang manalig sa Panginoon. And He satisfies our deepest need. Spiritually, physically, financially, He is our great provider. He is our great doctor. He is our greatest physician. Kaya sa Diyos, wala nang kahanapan natin pa. Sa aming Panginoon sa Kristo, lahat po ng pangangailangan ng tao, nandiyan na. Nandiyan na ipinoprovide ng ating Panginoon. That's why ang eagerness po ng bawat isa sa ating walang iba kundi patuloy na ibahagi siya at ang kanyang mga salita. Sapagkat siya ang higit na kailangan sa buhay ng isang tao. Hindi material, hindi man ang mga bagay sa mundo nito, hindi rin kayo karangyaan, kundi siya mismo. So, bilang pagkatapos po, meron tayong facilitation. Christian. Pagkatapos po dito, mananalangin po tayo. So, bilang mga disipulo, kung alagad ng ating Panginoon Jesus, at nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, paano mo ito may papakita sa iyo? So bilang mga alagad o disipulo ng ating Panginoon Jesus na nakaranas ng kanyang kagandahang loob,
ang grasya, paano mo ito mapapakita sa iyo? Tayo po'y tumayo. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kung paano mo pinakita at pinahayag ang iyong kagandahan loob o grasya, Panginoon, sa tao na isang paralitiko na pinagkaluban mo siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kagalingang pisikal, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Magagawa mo ang ginawa mo, ang nagawa mo sa nakaraan. Magagawa mo ngayon at magagawa mo sa mga darating na panahon, Panginoon. Sapagkat hindi ka nagbabago, Panginoon. Nananatili ka ang iyong mga pangyarihang mga salita. Nananatili ang pangalan mo, Lord God. Puspos ng habang, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, at patuloy kami nagpapasalamat sa inyo na sa loob ng iglesia ito at sa mga tatawagin niyo po, Panginoon, sa dakong lugar na ito at sa lahat po ng mga lugar na nais mo ibahagi ang iyong mabuting balita. Ay kikilos mo kayo sa mga puso, Panginoon, ng mga taong babahagi na dito. Gamitin mo ang mga disipulo mo, Lord. Gamitin mo ang mga alagad dito, Panginoon. Hindi po sa aming sariling lakas, karunungan, kakayanan, hindi po sa aming sariling mga karanasan. Hindi patuloy na umaasa kami sa kapangyarihan mo at sa iyong mga salita, O Lord God, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, upang magawa, magampanan namin, Panginoong Diyos, ang mga ipinagagawa mo sa amin. Bilang mga tao, Panginoon, at mga anak mo, Panginoon, nakadama at nakaranas ng iyong grasya, Panginoon, kagandahan mo. Gamitin mo ang bawat isa sa atin. Yamang, hindi lamang, Panginoong Diyos, dahil nauna ito kami sa pag-aaral, sa pagdidisipulo, Lord God. Hindi ito programa, Panginoong Diyos, ng church na kung saan kaya namin ito ginagawa. Ito ay panawagan, ito ay ipinagagawa mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon Diyos, ang aming Panginoon at may hagdan ng aming buhay. Salamat, Lord God. Purihin ka, Lord God, napakabuti mo. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, iwanhati at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa paglubay at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu.